So, itong reading na to is, nakita ko lang din to. Like, maraming nagko-comment nito sa mga videos ko. Ang question na to is, magbabago pa ba yung asawa ninyo? So, magbabago pa ba yung asawa ninyo? Yun. Ano man yung vision niya, ano man yung ginagawa niya. So, magbabago pa ba siya? Titignan din natin, try natin tignan kung kaya natin makita dito sa card kung ano ba yung ginagawa niya para makaresonate kayo kung sakaling sa inyo to. So, ano ba yung kasalanan ng asawa mo lagi niyang ginagawa? Para matanong mo sa sarili mo na magbabago pa kaya siya. Matigas yung ulo niya. Ginagawa niya yung gusto niya. Parang lagi siyang nagsisinungaling sa'yo. Lagi siyang may tinatago. Pag tinatanong mo siya is parang hindi kanya sinasagot ng maayos. And may nakikita din ako dito parang etong person mo is hindi siya marunong makipag usap na maayos, lalo na pagdating sa point na nag-aaway kayong dalawa. Hindi siya marunong makipag-communicate na instead of ayusin ninyo yung problema ninyo, umiiwas siya, hindi siya nakipag-usap sa'yo. So, parang ano siya, emotionally detached na siya sa relationship ninyo. So, hindi ka nakakatulog talaga sa gabi thinking about this connection. Hindi ka na din nagiging masaya. Kasi parang iba na yung kaba mo, iba na yung nararamdaman mo. Na feeling mo lagi na may tinatago siya. Feeling mo lagi nagsisinungaling siya. So, lagi ka din dito talaga nag-i-stalk na about meron ba siyang someone else. Okay? Meron, siguro, ito sa lumabas na baraha dito, siguro bakit ganito? Kasi may pinagdaanan siguro ka sa person na to before in the past. Kaya lagi ka dito talaga na nagmamasid kung meron ba siyang someone, may bago ba siya, may iba ba siya, ganyan. Lagi kayo nag-aaway nito eh. Nag-aaway kayo lagi. Pero parang dito na kayo mantong sa dahan-dahan na talaga kayo nawawasak ng person na to. Nasusunog na, nawawasak na. Disappointments. Pero alam mo, mahal ka naman niya. Mahal ka niya. So, siguro may pinagdaanan kayo na cheating before. At ngayon, parang feeling mo may ginagawa na naman siya. Kaya ganito. Pero hindi mo siya mahuli-huli eh. Hindi mo siya mahuli-huli siguro ngayon. Kaya parang naisip mo, ginagawa na naman niya to. Kailan ba siya magbabago? Kasi siguro feeling ko din nag-iiba na naman yung ugali niya sa'yo. Nag-iiba na naman yung yung treatments niya. Parang ganyan. Parang feeling mo, pinapaikot-ikot ka na lang din naman niya. Ganyan. Hirap shuffle nitong cards na. So, ang nakikita ko dito, bakit itong question na to is magbabago pa ba siya? Isa na dito, hindi lang sabihin natin sa pangbabae or lalaki, kundi sa ugali din. Kasi nakikita ko dito parang sa pag-aaway, matigas sa ulo, hindi nakikinig, parang nakakapagod na, ganyan. Let's see more.
Mhm. Yung person mo actually, magbabago naman 'to siya, magbabago 'to siya. Pero feeling ko kailangan talaga ninyo ng space talaga sa isa't isa, lalo na kung lagi kayo nag-aaway dalawa. Kailangan talaga dito na may umalis talaga muna. Might be para kumalma yung sitwasyon, may mga realizations na mangyayari, learning lessons. Um, Kailangan yun. Kasi pag palagi kayong nagsasama, at palagi kayong ganito, lalong lalala lang yung sitwasyon eh. So much better yung ganito na umiwas muna, bigyan nyo muna ng space yung isa't isa, realize things, and makapag-umpisa na din ng pagbabago. Kasi pag makarealize na kasi siya na hindi tama yung ginagawa ko siguro, kaya nangyayari to sa amin, kailangan kong ayusin to. So, pag may mga realizations na siya ng ganyan, mag-uumpisa na siya na ayusin yung sarili niya, 'di ba? So, mag-umpisa na siya. So, kasi kung, as I said earlier, palagi kayong magsasama at ganito, wala din talaga mangyayari sa pagsasama ninyo. Parang sa pag-uusap ninyo palagi, pag-aaway ninyo palagi, nag-uusap kayo pero nag-aaway kayo, nagtatalo kayo, selosan, whatsoever. Darating kasi sa point na sasakit lang yung ulo ninyo, parang may stress lang talaga. Yung ikaw o siya, pareho kayo, hanggang sa mawawalan na kayo ng gana sa pagsasama ninyo. Sobrang full of challenging na lang yung connection, yung pagsasama ninyo. Kahit pa siguro sabihin natin na mahal nyo pa rin isa't isa, pero pag laging ganito, napapagod din. Lalo na pag habang tumatagal kayo. So, kung hindi ninyo talaga na madala ito sa usapan, like hindi na madala sa heart-to-heart talk, then yun na yung best thing to do para magbago siya. Kung mahal ka talaga niya, magbabago talaga siya, sa totoo lang. Pero kung sakaling sa ganun na ginawa ninyo, lalo siyang naging pariwara, lalo siyang nagkaroon ng iba, parang okay lang sa kanya ng ganun kayo, this person is not worth for you. Hindi siya para sa'yo. So, kung sa ganun na ginawa mo, babalik siya, na-realize siya na mali siya at hindi niya na ulitin yung mga ginawa niya, and this time around pinapakita niya sa yung lahat-lahat, then possible na magbabago siya. Kaya niyang magbago para sa iyo, para sa inyo, pamilya niyo ba, something like that. So, dito sa kanya, dito sa person mo, possible pa naman siya magbago kung yun yung gagawin. Tignan natin. What if kung hindi na lang aalis? What if kung makikipag-usap na lang ng maayos? Magkaroon na lang kayo ng heart-to-heart talk together to solve your problem sa pag-uusap ng masinsinan. Anong pwedeng mangyari? Parang feeling ko sa inyong dalawa, hindi naman to para sa lahat. Okay, sa mga makaresonate na to. Mahirap kayong mag-usap ng maayos. Lagi lang, mauuwi at mauuwi lang kayo sa away. See? Mauwi at mauwi kayo talaga sa away. And baka mauwi pa kayo sa pananakit. Parang ganun. So, hanggang sa lalabo pa din talaga yung connection. Magiging imbalance lang yung connection ninyo. Kasi, siguro sa the way na mag-usap kayo, magkakaroon na ng konting arguments na, makakaramdam na parang, ang unfair mo, ganyan-ganyan. So, nagiging away na talaga siya. Dahil sa, kahit siguro anong mangyari, okay, kahit siguro anong mangyari, yung iniisip mo na nagsisekreto siya sa'yo, or nagsisekreto siya sa'yo, hindi naman niya talaga sasabihin yun eh. Kumbaga wala siyang aaminin sa'yo. Yun yung gusto mong malaman. So, hanggang sa mauuwi pa din talaga kayo sa away. So, hanggang sa mauwi kayo sa, hindi na naman kayo mag-uusap dalawa. Sorry about that. So, ang kailangan talaga dito is, silence. Yun.
para magkaroon ng mga realizations talaga. Focus muna sa work, focus muna sa, especially sa kanya, focus muna siya sa trabaho niya, makapag-focus siya sa, pareho kayo, magkaroon kayo ng freedom sa isa't isa, makapag-isip, as I said, makapag-isip ng maayos, makapag-focus pa kayo sa trabaho ninyo kung pareho kayo may trabaho or ano man, hanggang sa magkaroon na ng realization na, ay, hindi ko pala kaya mawala siya. So, yun nga, sabi ko kanina, kung yun yung gagawin niya, babalik siya sa'yo, then willing siya magbago, possible siya magbabago. Kung hindi ka na niya babalikan, okay na siya ng ganun kayo, hindi siya para sa'yo. Kung magbabago man siya, hindi ikaw yung dahilan nun. Siguro may ibang tao na makapagbabago sa kanya. So, yun.